Sandali, 1990 ba ang Shake, Rattle, and Roll 2? Yung 2, mala 87, 88. Parang nakalagay sa IMDb. 39 years ago. Yeah. Anyways, paano na lang yung experience before sa experience ngayon? Ano yung difference ng pag-shoot ngayon sa pag-shoot noon? Oo nga, alam mo, nakakatuwa kasi bata pati mga direktor namin. Ngayon? Oo, yung grupo, kumbaga, oo. Well, of course, walang masyadong difference kasi alam mo naman na may camera pa rin, may mga ilaw pa rin. Pero, dun sa pagdating sa mga eksena na, noon kasi hindi mo napapanood, wala ka pang monitor. Okay. Oo. So, kung ano lang yung pag nag-grind kayo, kung ano yung laman nun, nasa isip mo, ganun kayang lalabas yun. Pero ngayon kasi, you have your monitors already, and you can see more or less kung paano siyang lalabas sa screen. Tapos, noon, with Tito Peke and Tito Lore, ang experience ko, kapag gumagawa kami ng eksena na lalo kapag hinahabol ako or gano'n, may music na pinatutugtog. Ngayon nalaman ko na meron pala talaga na. No? Meron na silang akmang music for that scene. So, merong difference and wala. Parang gano'n. Kasi same pa rin naman. Although, syempre ngayon marami na tayong kagamitan. Marami na tayong equipment na bago. Kumbaga, kinukwento ko nga sa kanila na ang hindi lang nagbago pati actually is pag-step ko. Ito talaga medyo iba yung na-feel ko nung nag-step ako dun sa set natin, the first time. Sinabi na sa akin, "Hi, Miss Annalyn, gusto niyo bang tinan yung set?" So, okay, sabi ko, pagpasok ko, konting kwento lang ha. And then, pagpasok ko, alam mo yung nanumbalik sa akin yung ginagawa ko noon. Pagpasok ko, it was dark, right? Tapos sabi ko, yung parang ipinikit mo, tapos, ito yung scent ngayon. Yung scent ngayon. Oo. So, ganun yung naramdaman. Bumalik ka sa time nung unang gumagawa ka. Totoo. Alam mo, kinilabutan talaga ako. Pag-step ko, sabi ko, tapos nakita ko na yung iba yung ilaw. Tapos iba yung mga nakikita kong giba-giba na gano'n. Ito yun. And then I said to myself, ginagawa ko siya ulit. Oh. So, thankful, and sa lahat ng ginawa kong Shake, talagang nakita ko na ang mga bata ngayon, iba na rin. Ang sarap katrabaho. In a good way, Miss Nana. Yes, oo. Noon kasi ikaw ang bata din. Very good, diba? So, sila Ana, bata rin sila. Sila Banji Labanan. Oo, diba? So, very collaborative sila, totoo yun. Saka, meron silang pakialam doon sa role nila at sa ginagawa nila. At maganda yun. Kasi nagtatanong, paano ba katake rito? Gaano ba dapat kataas? Gaano kababa? Ganun. Saka, alam nyo, kahit matagal na ako nag-shake, rattle, and roll at nagtitigil-tula, pag sinabi ng director ko, ginagawa ko. Kasi si Direk yan eh. Di ba, Direk? Opo, totoo, marami pa rin ako natututunan ng ganun. And it's always fun and it's always good to learn. So, wala ka namang na-experience, mga horror experience sa shooting noon at ngayon? Noon at ngayon, wala naman. Okay. Pero hindi sa shooting. Iba, pero oo, noon meron. Pero oo, wala naman sa film. Walang kinalaman. Last question na lang for Richard. Richard, kasi ang ganda ng mga sinabi mo kay Dustin yung the last time na nag-interview tayo sa Regal. Si Dustin ay mas bata. This time naman, yung working experience naman with the Manilyn Reyes. Ate Mane. The best. Oh. Kasi we did films before, di ba? We did films before when I was still a kid. Yeah, he was Mga mga 15 years ago. Oo, he was 4. Nasa Pilates siya. Loko. 15 years ago. Ano boy, you were only 4 Yeah, so we did film before, so it's really nice to reconnect and work again with Miss Manilyn. And of course, the OG of Shake. Yes. Truly an honor to be, sharing the screen with her, learning from her, and having cool scenes with her. So it's really an honor. I'm super happy. And EJ, may pahabol si Vinya Vivar na question. Talagang ituro. Ano daw yung mararamdaman nyo ngayong si Richard, pwede rin si Manilyn na yung project nyo ngayon, wala na nga si Mother Lily. Nagbalik kayo ng Sigal, gumawa ng film sa Regal. Pero yan, wala na si Mother.
nandyan pa rin si Mother. Kasi nandito eh. Kasi katulad po ako, nag-start ako with Regal Films, 10 years old ako. And kumbaga na po lang yung sandali. Pero ito na ulit sila Ate Rosel, si Atty. Keith, at ang buong Regal Films. So, andito si Mother, forever na yun, lalo sa akin. No? At pinagpapatuloy po ang legacy ng Shake, Rattle, and Roll, ang legacy na iniwan ni Mother. So, andito pa rin siya. Good answer. Richard? Yes, it's an honor for me to be part of Shake, Rattle, and Roll, the comeback of Shake, Rattle, and Roll, and of course, the resurgence of Regal. Of course, kilala natin si Mother Lily, talagang haligi ng industriya. But more than anything, she was really close also to my family, to my dad, to my mom, and to our family. And I started acting also at a young age sa Regal Films then. So, you know, growing up, I've always seen the Valencia house. I've always worked with Regal. I've seen Keith and Miss Rosel and everything. So they're like family to us. And, you know, when they offered me this film and, you know, it was really an honor for me. Especially with this kind of script, this kind of episodes of Shake, Rattle, and Roll. It's truly an honor to be part of this. And, you know, it's all because of Mother Lily. It all started because of Mother Lily. And this is to honor her. Oh, A lot of the cast, no, I think whether from your episode and the other episodes have all said that ang paborito nila ay yung aswang, which you did, as you said, how many years ago? Ang aswang ay kung 19, mga ilan na po kaya? I think 87, I think or 88. Opo. Yun daw ang talagang tumatak sa kanila, whether from our young cast or the older members of our cast. Anong masasabi mo about that? Naku, maraming salamat sa inyo. Thank you. At syempre, lagi po akong grateful sa Regal Films dahil nagsimula doon sa aswang na yon, sa Shake, Rattle, and Roll 2, hanggang nag 3, 4, 5, and 8, and then ngayon dito sa Evil Origins kasama ko. Thankful ako dahil tuwing nakakausap ko kahit itong mga kabataan na nga ang tawag ko, ano? Itong mga kabataan, pati ikaw, no? Itong mga batang to, sinasabi talaga nila na yun nga daw ang natakot silang sobra. So, sa akin din po, huwag kayong mag-alala dahil dun ako takot din. Noong una kong ginawa yun, pag umuwi ako, parang feeling ko sinusundan ako ni Tito Res, ni Tanda. Sa totoo lang, opo, ganun din ako katakot. So, thank you dahil naaalala niyo lagi. Thank you rin sa fans na nandito dahil naaalala din niyo yung mga yon. Thank you sa aking mga Lindas na nandyan din. Thank you so much. Thank you. man, ano mo yung excitement ng tao seeing you here with the different generations? Kasi you're synonymous to Shake, Rattle, and Roll. Kumbaga, isa ka sa iconic character, isa ka sa gumanap. How does it feel na parang everyone here looks up to you, na parang so much respect? Oh, maraming salamat. Maraming salamat po. Like I always say, no, hindi po mangyayari lahat, hindi po dahil sa Regal Films, Ate, kay Atty. Keith, of course, kay Mother Lily. Lahat po ng ginawa kong Shake, Rattle, and Roll, laging nasa puso ko. Kaya salamat po talaga. Nung itinawag nila sa amin ito, ang unang tanong nila sa akin ay, gusto pa ba niya? Okay. Sabi nila kay Arjun, gusto pa ba niyang gumawa ng Shake, Rattle, and Roll? Sabi ko, ayoko na. Uy! Oo naman, syempre gusto ko. Kaya, thank you rin sa respect na nakukuha ko, hindi lang sa mga tao na nandito ngayon, sa mga taong sa social media na nagko-comment, nagpapakita ng ganun pagkagustuhan sa ginagawa ko. Sa lahat ng nakakatrabaho ko, awa ng Diyos, may respeto talaga silang pinapakita sa akin. And I'm very thankful. Salamat sa inyo mga bata. Salamat din sa ating staff, sa crew, sa lahat po, sa production team na ito ng Shake, Rattle. It's a well-deserved respect for you, Miss Manny. Thank you po.